Gawa ng paghahangad ng maganda at maayos na buhay, napadpad sa isang nayon na malapit sa dalampasigan si Vico. May alam naman siya sa pangingisda, kaya nagagawa niyang buhayin ang kanyang sarili roon. Madalas sumasama siya sa mga kanayon niya patungo sa karagatan at umaabot sila roon ng higit 2 araw. Bunsod na madalas silang nasa laot, hindi rin nawawala ang mga karanasan nila sa mga kakatuwang bagay. Gayunpaman, naging tikom ang bibig ni Vico sa mga ganoong bagay, at ang tanging mahalaga sa kanila'y ang makarami sila ng huli. Isang gabi, dahil kabilugan ng buwan, hindi na muna sila pumalaot. Sa halip, nagtungo sila sa dalampasigan at nagkaroon ng kaunting piging bilang pasasalamat daw sa masagana nilang huli noong nakaraan. Ayaw sanang tumungo ni Vico roon. Mas mainam pang matulog na lang ako dito, na makabawi man lang ako sa 3 araw kong pagpupuyat sa laot. Ang sakit pa ng buong katawan ko eh. Sad niya sa kanyang sarili. Inilatag ng lalaki ang kanyang banig at nang hihiga na sana siya, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng kanyang bahay. Sino kaya yun? May nagtatangka ba sa buhay ko? Nagmamatsyag siya hanggang sa maisipan niyang kunin ang kanyang itak. Inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anuman ang nasa labas. Walang ano-ano, may tinig na narinig si Vico sa labas. Vico! Vico! Halika na at mag-iinuman na tayo! Sambit ng boses lalaki sa labas. Napubuntong hininga si Vico at kahit na ayaw niya sanang makihalubilo roon, wala siyang nagawa kung hindi ang buksan ng pintuan. Sumama siya sa kanyang kanayon at tumungo sila sa dalampasigan kung saan nagaganap ang pagsasaya. Habang naglalakad, nakaramdam ng kakaiba si Vico. Tiningnan niya ang paligid pero wala naman siyang nakikitang kahit na anong nilalang o hayop. Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Tanong ni Vico sa kanayon niyang sumundo sa kanya. Napakunot noo ang lalaki. Umiling siya kay Vico. Wala naman. Bakit? Huwag mong sabihin na sa edad mong yan naniniwala ka pa sa mga elemento na yan. Patawa-tawang wika ng lalaki. Hindi tumugon si Vico. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang paglalakad. Hanggang sa natatanaw na niya ang mga kanayon nilang nagsasaya sa dalampasigan. Mauna ka na, iihi lang ako. Kanina pa parang sasabog yung pantog ko eh. Saad ni Vico sa kanyang kasama. Tumango ang lalaki sa kanya't nagpa siyang mauna na sa paglalakad. Umihi si Vico sa isang tabi at habang umiihi siya, minamatyagan niya ang buong kapaligiran. Walang ano-ano, may narinig siyang pagaspas ng pakpak sa ibabaw. Sinubukan niyang tingalain ng himpapawid, subalit wala siyang nakikitang kahit na ano bunsod ng karimlan. Baka dambuhalang ibon lang yung naghahanap ng madadapuan. Mas mainam pa nga siguro kung tutungo na lang ako sa mga kanayong ko. Nagsimula na maglakad si Vico. Habang humahakbang, patuloy siya sa pagmamatsyag niya sa paligid. Natigilan pa siya sa paghakbang nang may marinig siyang kaluskos sa bandang unahan niya. Bakit ba hindi ko man lang naalala na magdala ng flashlight? Wika niya. Palapit sa kanya ang nasabing ingay, kaya naisipan niyang sitahin kung sino man o anuman ang papalapit na yon. Naisipan ni Vico na baka pinagtitripan lang siya ng kanyang mga kasama. Sino yan? Magpakita ka! Kung hindi, babatuhin kita riyan! Sigaw niya at dumampot ng malakamaong bato. Inambahan niyang babatuhin ang bahagi kung saan niya narinig ang ingay. Subalit nang akma niyang gagawin ng ganoong bagay, biglaan ang pagiging tahimik ng palibot. Ibabalik na sana ni Vico ang bato sa dinamputan nito nang makarinig siya ng pag-angil. Bunsod noon, hindi na siya nag-alangan at binato ang bahagi kung saan nagmumula ang ingay. Pagkatapos niyang ibato ang hawak niya, nakarinig siya ng angil na parang galit na galit. Sinipat ng lalaki ang maaabot ng tanaw niya hanggang sa may makita siyang 2 nagbabagang mga mata. Alam niyang hindi hayop ang naroon, kung hindi isang aswang. Gawa noon, nagwika si Vico. Alam kong aswang ka, pero hindi ako natatakot sa iyo. Kung nais mo akong harapin, halika, harapin mo ako!
Pilit na tinapangan ng lalaki ang kanyang loob. Alam niyang kapag nagpakita siya ng karuwagan, lalo lang na mas tatakutin siya ng aswang. Walang sumagot sa kanyang sinabi. Sa ganoong dahilan, muli siyang nagsalita. Huwag mong sabihin na kilala kita. Baka ang siste, kanayon lang pala kita at sinadya mong takutin ako. Magpapatayan tayo kapag nagkaganon. Matapos sumigaw ng lalaki, may kung anong lumundag sa kanyang harapan. Ninais niyang manghingi ng tulong sa kanyang kanayon, pero walang boses na kumawala sa kanyang bibig. Gawa noon, napaatras siya. Babalik na sana siya sa kanyang dinaanan nang makarinig siya ng mga tawa. Vico! Akala namin matapang ka. Bakit parang naninigas ka riyan sa takot? Saad ng isang lalaki. Ayan kasi, sinasabing sumama na Nagpaiwan pa para maihi. Ayan tuloy. Sagot din ng lalaki na siyang sumundo kay Vico. Napailing na lang si Vico sa kanilang ginawa. Akala ko kung ano May narinig kasi akong pag-angil at may nakita ako mapupulang mata dyan sa bandaryan. Itinuro ni Vico kung saan niya nakita ang mapupulang mga mata. At gawa noon, lalo pang nagtawanan ng dalawang lalaki. Nang malaman itong gunggong neto na parang panay ang linga mo, sinabihan niya akong takutin ka Hindi naman namin nakalain na babatuhin mo kami. Mabuti na nga lang at hindi kami tinamaan. Sabi pa ng isang lalaki at binatukan niya ang kasama niyang siyang sumundo kay Vico. Tumawa sila at nagpasya silang tatlo na dumiretso sa dalampasigan kung saan naroroon ang kasiyahan. Pagdating nila roon, binigyan ng mga taong nagsasaya sina Vico ng maiinom. Ayaw sana ng lalaki pero nagwikang isa niyang kasama. Kapag tumanggi ka, malalaman ng mga kanayo natin ang ginawa mo sa amin. Pangising sabi pa nito habang hinihintay na lalagok sa bote ng serbesang lalaki. Walang nagawa si Vico kung hindi ang uminom at sumabay sa kanyang mga kasamahan. Sapagkat may kubo naman silang pahingahan doon, hindi na inintindi ng lalaki ang kanyang sarili. Uminom siya ng alak hanggang sa malasing siya. Nang tuluyan siyang bumagsak gawa ng kalasingan, doon na siya hinatid ng kanyang mga kasama sa kubo nila. Sinadya nilang iwan na nakatiwangwang ang pintuan noon. Nang sa gayon ay madaling makakapasok doon ang iba pa nilang kasamahang malalasing. Noong naiwang mag-isa sa kubo si Vico, napagpasya niyang umidlip na lamang. Magkahalong pananakit ng ulo at katawan ang kanyang naramdaman habang nakaiga sa kawayang sahig ng kanilang pahingahan. Hinatak ng antok ang lalaki bunsod ng kanyang kalasingan. Nung akmang ipipikit na sana niya ang mga mata niya, labis ang kanyang pagtataka. Alam naman niya na iniwan siya ng kanyang mga kasama roon. Subalit, may napansin siyang tao na nakatayo sa tapat ng kanilang kubo. Dahil medyo madilim ang bahaging yun, dala ng mga puno, hindi niya gaanong naaninag ang itsura ng tao. Magsasalita sana ang lalaki upang tanungin kung sino yon. Subalit, bunsod ng antok na kanyang nararamdaman ay minabuti niyang manahimik na lang at ipikit ang kanyang mga mata. Baka lasing nga lang siguro ako. Paano naman magkakaroon ng tao dito gayong lahat sila naroroon at nagsasaya? Sambit pa niya. Gawa ng pananakit ng kanyang ulo at katawan, kahit na antok na siya, hindi pa rin siya nakaidlip. Nakapikit man siya, pero gising ang kanyang diwa. Walang ano-ano, nakaramdam si Vico na may pumasok sa loob ng kubo. Kaya nagsalita siya ng pautal-utal. Akala ko ba nagsasaya kayo ron? Bakit ka pumunta rito? Hindi siya nagmulat at tinintay niya ang tugon ng taong pumasok. Lumipas pa ang ilang minuto. Walang sumagot kay Vico. Kaya labis siyang nagtaka. Muli niyang inulit ang naging tanong niya at nang wala pa rin tumutugon, napagpasyahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Halos mapaigtad ang lalaki kahit pa na nakahiga siya nung makita niya ang isang matandang lalaki na nakamasid sa kanya. Hindi niya kakilala yon, kaya agad niya itong tinanong. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi tumugon sa kanya ang matanda. Sa halip, ngumisi lang yon. Ganun na lang ang gulat ni Vico nang makita niya na matutulis ang mga ngipin na matanda. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata,
ang anyo ng matanda ay nagbago. Ang kanyang itsura at katawan ay napuno ng balahibo at ang kanyang mga mata ay mayahalin tulad sa bilog na buwan. Nagbabaga yun at tila puno ng galit. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi pa rin sumagot ang matanda sa kanya at tanging pagngisi lang ang ginawa nito. Aswang ka, no? Aswang! Aswang! Humagikit ng matanda nang nagwika si Vico. Babangon sana ang lalaki, pero naging mabilis ang paggalaw ng matandang aswang palapit sa kanya. Magsasalita pa sana si Vico subalit sinakal siya ng mahigpit ng matanda. Noong mga sandaling yon, naglalaway na ang aswang habang nakatitig kay Vico na nasisindak pa rin sa mga nangyayari. Inilapit pa ng aswang ang mukha niya sa mukha ng lalaki habang nakangisi. Habang kinakapos ng hangin gawa ng pagsakal sa kanya ng aswang, lalo pang nahirapan sa paghinga si Vico, bunga ng malansang amoy ng matanda. Ang baho mo! Ang pakulam mo ko! Umalis ka rito! Sa oras na magawa ko makatakas, titiyakin kong papatayin kita! Sambit ni Vico sa pahirapang paraan. Lalo pang hinigpitan ng aswang ang pagkakasakal niya sa lalaki. Hanggang sa naramdaman na lang ni Vico na bumabaw na ang mahahabang kukunang nilalang sa kanya. Ramdam niya ang kirot at pansin niya na may tumutulong dugo na sa leeg niya. Dahil doon, kahit na sumasakit pa ang kanyang ulo, pinilit ni Vico ang mapaupo. Pagkaupo niya, walang pagdadalawang isip niyang itinulak ang aswang. Subalit sa halip na mapaatras ay nanatili ang aswang sa pwesto niya at mas hinigpitan pa nito ang pagsakal kay Vico. Walang ano-ano, inangat ng aswang ang lalaki at ibinalibag sa isang tabi. Tumama ang likod ni Vico sa haligi ng kubo, kaya isang malakas na ungol lang ang namutawi sa kanyang bibig. Aray! Sakit! Likod ko! Hayop ka! Dali-dali siyang bumangon at sa pagkakataong yon, parang nawala ang kanyang kalasingan. Nang makabangon siya, hinarap niya ang aswang. Nagpalinga-linga pa si Vico. At nang may makita siyang mapurol at kinakalawang na itak, agad niyang kinuha yon. Tingnan natin ang angas mo rito! Kahit na mapurol ito, magagawa ka pa rin tong sugatan ito! Inihanda niya ang kanyang sarili at hinarap ang aswang. Akmang lalapitan na sana siya ng aswang nang may naulinigan siyang mga ingay ng tao na papalapit sa kubo. Gawa noon sa isang pagkisap ng mga mata ni Vico, mabilis na lumisan ang aswang. Hindi na alam ng lalaki kung saan nagpunta ang aswang. Akala ko susugod na siya kung kailan may hawak-hawak na akong itak. Saka pa siya binalot ng karuwagan. Saad ng lalaki. Ibinalik niya sa pinaglalagyan nito ang itak at nagpa siyang lumapit sa kanyang higaan. Akmang higa na sana ulit si Vico nang makarating sa kubo ang 5 niyang kasamahan. Vico, gising ka na pala. Halika na at bumalik sa kasiyahan. Marami pang natitirang inumin doon Wika ng isang lalaki na may katandaan na. Teka, bakit parang pagod ka yata? Huwag mong sabihin may dinala kang babae rito. Patawa-tawang sabi naman ng isang mga kasamahan nila. Hindi kaagad nakasagot si Vico sa mga yon. Sa halip, napatitig siya sa labas ng pintuan at tiningnan ng labas. Anong pinagsasabi niyo riyan? Kung hindi sana niyo iniwang nakabukas ang pinto ng kubo, hindi sana ako pinasok ng aswang dito. Wika ni Vico sa kanila. Natigilan ng 5 lalaki. Walang ano-ano, nagwika na rin ang isa nilang kasama na siyang naggatid kay Vico sa pahingahan nila. Ha? Pinasok ka ng aswang dito? Paano ka nakasiguro? Hindi kaya panaginip mo lang yan? Napailing si Vico nang marinig niya ang kataga ng kanyang mga kasama. Hindi pa naginip yon. Matandang lalaki siya na halos uban na ang lahat ng buhok. Muntik na niya akong kainin ng buhay rito. Ipinakita niya ang kanyang liig na may sugat dulot ng pagsakal ng aswang. Ha? Gawa ng aswang yan? Hindi nga. Baka lasing ka lang at nagawa mong kalmutin niya nang hindi sinasadya. Sambit pa ng isang kasama nila. Anong ibig niyong palabasin? Na nagsisinungaling ako at gumagawa lang ako ng kwento? Habang nagsasalita, napatitig si Vico sa sahig hanggang sa makita niya ang likidong tumulo sa sahig.
Naalala niya ang laway na yon ng aswang, kaya agad niyang itinuro yon. O ito, para maniwala kayo. Tingnan nyo, amuyin nyo ang likidong yan. Laway yan ng aswang. Bulalas ni Vico. Lumapit naman sa itinuro ni Vico ang mga lalaki at pinigmasdan ng likido roon. Sinubukan nilang amuyin ang sinasabing laway ng aswang at lahat sila ay nandiri. Ang lansa naman ito! Banggit rin ng isang lalaki. Oo nga, parang dugo ang amoy, pero parang bulok na karne rin. Wika naman ng isa. Dahil sa nangyari, naisipan ni Vico na bumalik na lang sa mga kasama nilang nagsasaya. Subalit bago yon, isinara na muna nila ang kubo at sinigurado na hindi mapapasok yon. Habang naglalakad sila, ay napag-uusapan nila ang patungkol sa aswang at maging ang 5 lalaki ay hindi makapaniwala sa naging karanasan ni Vico. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad. May nakasalubong silang isang matandang lalaki. Nakatungkod siya at nakayuko habang maraan na humakbang. Agad na napansin ni Vico ang nasabing matanda. Nakaramdam siya ng kakaibang kutob ng matandang nakasalubong nila ang pumasok sa kubo at sumalakay sa kanya. Mukhang siya yan. Siya ang pumasok sa pahingahan natin. Hindi na halos na ituloy ni Vico ang kanyang sasabihin. Bigla kasing humangin ng malakas. Kaya nagpalinga-linga silang 6. Nang ibalik na nila ang kanilang paningin sa matanda, nakita nilang kulay dilaw ang kanyang mga mata. Ngumisi siya kina Vico at sa isang iglap lang ay naging mabilis ang kanyang paggalaw. Hindi na nagawang habulin ng tingin ng 6 na kalalakihan ng matanda. Nakaramdam sila ng pangingilabot bunsod ng kanilang nakita. Hindi nila inaasahan na makakaharap nila ang isang nilalang na sa pakiwari nila ay isang aswang. Sinasabi ko na nga ba, yun ang matandang pumasok sa kubo. Siya ang aswang. Hindi pa rin ba kayo naniniwala sa akin? Wika ni Vico. Nanatiling tahimik lang ang mga kalalakihan. Hanggang sa mga sandaling yon, parang kinikilabutan pa rin sila. Mukhang kayo na duwag ah. Sino ba sa atin ang muntikan ng kainin ng aswang na yon? Patawa-tawang tanong ni Vico sa kanyang mga kasamahan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natanong na nila ang bahagi ng dalampasigan kung saan nagsasaya ang kanyang mga kasama. Dahil doon, nagwika na ang isang kasama ni Vico. Pamilyar ba sa inyo yung matanda? Mukhang dayo lang dito sa ating ngayon yun ah. Nagkatitigan ng mga kalalakihan. Naghintay sila sa kung anumang sasabihin ng bawat isa. Mukhang bago nga lang siya rito sa ating baryo. Bakit kaya siya napunta rito? Ano kaya ang kanyang pakay? Tanong pa ng isang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang nais nito. Pero kailangan natin mag-ingat. Kung nagawa niyang pasukin si Vico sa kubo, abay, makakaya niya rin pasukin tayo sa ating mga kabahayan. Namulagat pa ang mga mata ng lalaki nung wikain niya yon. Nakinig lang si Vico sa kanilang naging diskusyon. Napapaisip siya kung sinadya ng aswang na pasukin siya. O baka nagkataon lang na nakatiwangwang ang pintuan ng nasabing kubo. Natigilan lamang ang isipin ng lalaki nang tuluyan silang makarating sa kung saan may kasiyahan. Sumali sila roon at nagpakalango sa alak hanggang mag-umaga. Naisip ni Vico na mas maiging dun siya mabubuwal dulot ng kalasingan kaysa naman muli siyang pasukin ng matandang aswang sa kanilang kubo. Upang hindi matigil ang pagsasaya nila, napagpasyahan nilang ilihim na muna ang patungkol sa aswang na nakarating sa kanilang nayon. Alam kasi nila na oras na sabihin nila ito sa mga tao, mapapalitan ng pagkabahala ang pagsasaya nila. Kinaumagahan, pagkat halos lahat sila ay lasing at pagod, napagpasyahan na lang ni Vico na wag na muna umuwi sa kanilang bahay. Sa halip, dun siya natulog sa kubong pahingahan nila, kung saan kasama niya ang iba niyang mga kanayong mangingisda rin. Nabulabog na lang ang kanilang pagtulog, gawa ng sigawan ng kanilang mga kanayon. Agad na napabalikwas si Vico at nataon naman napapalapit na ang mga tao sa kanila. Inatake ng aswang si Mona! Ayun! Patay na siya! At wakwak ang kanyang tiyan! Kinuha ng aswang ang sanggol na nasa sinapupunan nito! Sigaw ng isang lalaking kilalang tsismoso sa kanilang nayon. Napulunok ng laway si Vico. Gawa ng kanyang pagkakuryoso,
Napatanong na rin siya sa nasabing babae. Paano naman kayo nakasisiguro na inaswang nga si Mona? May patunay ba kayo? Nagkatinginan ng mga taong kasama ng lalaki at agad na nagwika ang isang may katandaang lalaki na si Mang Gusting. Nakita ko kagabi nung lumabas ako sa aking bahay para umihi. Kitang-kita ko ang isang matandang lalaki na naglalakad na parang wala sa kanyang sarili. Inakala ko pa nga na kakilala ko yun, kaya tinawag ko siya. Subalit, ganun na lang ang aking takot ng pagkaligod niya sa akin nakita kong nagbabaga ang kanyang mga mata at naglalaway siya. Ano po ba yung itsura ng matanda? Tanong ng isang kasama ni Vico na matanda na rin. Basta, hindi ko kayang ipaliwanag. Parang nablangko ako bunsod ng takot. Ang alam ko lang, patungo siya sa bahay ni Mona. Dahil napako ko sa aking kinatatayuan dahil sa matinding takot, hindi ko na rin naialis ang aking paningin doon. Ganun na lamang ang gulat ko nang magpalit ng anyong matanda at pumasok sa sirang bintana ni Mona. Yun ang huling pagkakita ko sa kanya. Nahimasmasan na rin kasi ako noon, kaya mabilis akong pumasok sa aming bahay. Kwento pa na matanda. Napailing si Vico dulot ng kanyang narinig. Agad niyang naalala ang naging karanasan niya, kaya agad niya ikinuwento sa mga naroon ang nangyari sa kubo. Inilarawan na rin niya ang itsura ng matanda at agad na namulagat ng gusto ang mata ni Mang Gusting. Dahil yun rin daw ang kanyang nakita. Napamura ang lahat ng taong naroroon. Hindi nila inakala na ang umatake kay Mona ay ang matandang muntikan na rin bumiktima kay Vico. Hindi ko na lang muna sinabi sa inyo kagabi sapagkat alam ko matatakot kayo. Ayaw ko rin namang sirain ang pagsasaya ng ating mga kanayon dito. Sambit ni Vico sa mga taga roon. Resulta ng napapabalitang pag-atake ng aswang sa kanayon nilang buntis at maging sa pagtatangka nilang biktimahin si Vico. Natakot ang mga taong nakatira malapit sa dalampasigan. Ang bawat isa sa kanila ay nagmatsyag sa kanilang paligid at kapag may matanda silang nakakasalubong sa daan, tinatanong nila kung saan papunta at ano ang kanilang pakay sa kanilang nayon. Bunsod sa pagiging abala, nakalimutan na rin ni Vico ang naging karanasan niyang yon. Wala na kasi siyang balita patungkol sa matandang gumagala tuwing gabi at nambibiktima ng mga tao. Dahil doon, sa humigit kumulang 2 linggo, ay tuluyang nawala ang takot ng mga tao. Naging normal naman ang lahat magmula noon. Ngunit isang gabi, dulot ng kawalan ng buwan, nagpasya si Vico at ang kanyang mga kasama na tumungo sila sa laot. Nagkaroon kasi sila ng kutob na marami ang mahuhuli nila dahil walang liwanag ang buwan noon. Tsak na makakarami tayo ng huli nito. Galak na wika pa ni Vico habang tumutulong sa kanyang mga kasama na ayusin ang kanilang bangka. Nang magawa na nilang ihanda mga gamit na kanilang dadalhin, agad silang tumungo sa kanilang bangka. Habang naglalakad noon ay naging panay ang kwentuhan nila hanggang sa madako ang kanilang usapin sa naging karanasan ni Vico sa kubong pahingahan nila. Paano kung nakasalubong natin yung matandang aswang na yon? Ano ang ating gagawin? Tanong ng isa sa kanila. Ano pa? Di patay na lang natin. Hindi na natin dapat panghintayin na makapatay ulit ang aswang na yon. Isa pa, kilalang kilala ko at natatandaan ko ang mukha niya. Kaya hindi siya makakaligtas. Tugon naman ni Vico. Siguro mas maigi kung maghanap tayo ng pangontra upang hindi tayo magawang biktimahin ng aswang at pasukin ang ating mga bahay. Suwistyo ng isa sa kanila. Ano naman ang proteksyon ng ating gagawin at hahalapin? Tanong din ng isa nilang kasama. Agad na napabuntong hininga si Vico dulot ng naging pag-uusap nila. Walang ano-ano ay napaisip siya hanggang sa tuluyan na siyang nagwika. Susubukan kong pumunta sa isang albularyo. Nakakilala ng aking ama. Magtatanong ako ron kung ano ang mainam na pangontra para hindi tayo mapasok ng aswang dito sa ating mga kabahayan. Sambit ni Vico. Tumango naman ang kanyang mga kasama at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na sila sa kanilang bangkang gagamitin. Akmang sasakay na sana si Vico nang may matanaw silang isang matandang naglalakad. Dahil wala ngang buwan at ang tanging inaasahan nila ay ang kanilang dalang lampara. Hindi nila gaanong nakita ang itsura ng naturang tao. Sino kaya yung matandang yan? Saan kaya siya tutungo?
Tanong ng isang kasama ni Vico. Dulot ng kanilang pagtataka, hindi na muna sila tumuloy sa kanilang pagpwesto sa bangka sa medyo mas malalim na parte ng dagat. Sa halip, sinundan nila ang matandang naglalakad. Nang medyo malapit na sila sa nasabing tao, tinawag siya ni Vico. Lolo, saan ba ang punta nyo? Gabing-gabi na. Hindi siya pinansin na matanda. Sa halip, nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sinundan ulit yun ni Vico. Pero ganun na lang ang kanilang pagtataka nang sa hindi inaasahan, mas lalong bumilis ang paglalakad ng matanda hanggang sa hindi na nila nagawang abutan pa yon. Nagkatinginan si Vico at ang bawat isa sa kanila. Lahat sila ay mayroong agam-agam patungkol sa dayo. Hindi kaya siya ang aswang na siyang umaatake sa ating nayon? Tanong ng isang kasama nila. Siguro nga, kapag may nabiktima na naman ngayong gabi, tsak na siya yan. Kailangan malaman natin kung saan patungo matanda na nakita natin. Sabi rin ng isa nilang kasama. Kung susundan natin siya, sayang naman ang pagkakataong ito na makahuli tayo ng maraming isda. Kaya na lang muna natin yon. Wala na namang buntis dito sa atin eh. Anang Vico. Wala nang nagawa ang iba nilang mga kasama, pagkat ang iba ay sumang-ayon naman kay Vico. Bunsod noon, nagpasya silang magtulungan ng itulak ang kanilang bangka patungo sa baybayin. Nang nasa medyo malalim na silang bahagi, doon na sila sumakay. Ibinaba ang kanilang layag at nagsimulang sumagwan patungo sa laot. Habang papalaot na si Vico, naging panay ang kanyang lingon sa dalampasigan. Tinatanaw niya ang mga kabahayan doon. At habang ginagawa niya ang nasabing bagay, hindi niya naiwasan ang kutuban ng hindi maganda. Sana walang masamang mangyari ngayong gabi. Kinakailangan na bukas din tutungo ako sa kakilala kong albularyo upang makakalap ng kung anumang pwedeng pangontra sa aswang na yon. Sabi niya sa kanyang sarili. Tuluyan na nga silang nakalayo sa kanilang dalampasigan, kaya sinimulan na nila ang kanilang pangingisda. Tama nga ang kanilang hinala. Gawa ng kada pagtapon nila at hatak nila ng kanilang lambat, maraming isda ang sumasama. Tsak na magiging tiba-tiba tayo nito. Sambit ng isang kasama nila. Ang bawat isa sa kanila ay nagsasaya dahil sa dami ng kanilang huli. Gawa nito, sa maikling oras nilang pananatili sa laot, ay halos mapuno na ang kanilang sisidlan at maging ang bangka nila. Ano kaya kung umuwi na tayo? Baka kung masobran sa bigat nitong bangka tuluyan na tayong lumubog nito. Sabi ng kasama ni Vico. Oo, tama. Umuwi na tayo para mabantayan na rin natin yung ating paligid. Baka umaatake na yung aswang sa pamilya natin. Wika pa ng isa sa kanila. Napagkasundan ni Vico na sa halip na manatili roon, uuwi na lang muna sila. Halos mapuno na kasi ang bangka nila ng isda at tsak na mahihirapan sila roon. Ang sabi pa nga ng isa sa kanila, pwede silang bumalik at makapangisda pa. Pero marami sa kanila ang umayaw. Bumalik nga sila sa dalampasigan dahil gabi pa at hindi inaasahan ng mga tao na agaran din silang makakabalik. Walang nag-aabang sa kanila sa tabing dagat. Tsak na natatakot na rin ang mga tao na lumabas. Kaya walang nangas na tumambay sa kung saan man tayo madalas na dumadaong. Sambit ng isa sa mga kasama ni Vico. Dahil sa kawalan ng mga tao sa dalampasigan, sila-sila na lang ang nagtulungan upang maiahon ang lambat. Sa kadahilan ng marami ang isdang naroroon, pahirapan nilang ginawa ang nasabing bagay. Ang mga isdang nasa bangka nila ay nasiguro na nilang hindi maaano, pero ang kinababahala lamang ng mga kalalakihan ay mga nasa lambat pa. Kailangan mabilis natin matapos ito. Ano kaya kung tawagin ko yung isang kanayon natin? Suwestyon ng isa sa kanila. Epekto ng takot sa mga aswang. Nagpasama ang nasabing lalaki kay Vico. Hindi naman tumanggi ang lalaki at sinamahan ng kanayon niyang yon. Mabilis silang naglakad habang naging panay ang kanilang paglinga. Inalam kasi nila kung sino mga gising sa kanilang nayon nang sa gayon ay mapuntahan nila. Nang natatanaw na nilang dalawa ang bahay ni Mang Gusting, pareho silang natigilan. Kinutuban sila ng hindi maganda sapagkat may napansin silang mga aninong mabilis na gumagalaw roon. Ano kayang meron sa bahay ng matandang yun? Tanong ni Vico sa kanyang kasama. Hindi ko alam.
Lapitan kaya natin at ikayating tumungo sa dalampasigan. Tugon naman ng kasama nito. Nagsimula sila maglakad palapit doon. Hindi na ipagkaila ni Vico ang takot na kanyang nararamdaman. Kaya sinabi niya ang nararamdaman niya sa kanyang kasama. Subalit kahit na ganun, hindi sila nagpatinag at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Nang ilang dipa na lang ang layo nila sa bahay na matanda, narinig nilang sumigaw ito na tila humihingi ng tulong. Parehong nataranta si Vico at ang kanyang kasama, kaya agad silang lumapit patungo sa tirahan ni Mang Gusting. Mang Gusting, anong nangyayari? Tanong ni Vico sa matanda na ng mga sandaling yon ay umuungol na tila pinipigilan siyang makapagsalita. Itinulak nila ng malakas ang pinto ng bahay na matanda at nang magawa nilang buksan, hindi na sila nagdalawang isip na pumasok na. Pagkapasok nila, tumambad sa kanilang mga mata ang matanda at ang mabalahibong nilalang na nakikipagpambuno. Pilit na nilalabanan ni Mang Gusting ang aswang na sumasakal sa kanya. Mang Gusting, pigilan niyo ang aswang para hindi makagalaw! Sigaw ni Vico. Nagpalinga-linga siya at nang makita niya ang isang martilyo, kinuha niya yon. Ang dapat sa mga kagaya mo ay mamatay! Buong lakas niyang pinukpok ang ulo ng aswang. Subalit, saktong pagkalapat ng martilyo sa ulo ng aswang, ay biglang umihip ang hangin. Hindi alam ni Vico kung nasaktan ng aswang o hindi sa ginawa niya. Lahat sila ay nagpalinga-linga at napahagilap dahil biglang nawala ang aswang na umatake kay Mang Gusting. Hindi na nagawa pang sabihin ni Vico ang pakay nila sa matanda, dulot ng labis na pag-aalala nila rito. Bakit po kayo napasok ng aswang dito? Tanong ni Vico sa matanda. Napabuntong hininga si Mang Gusting at pagkatapos ay sinabi niya kung paanong nakapasok ang aswang. Sinabi nitong may narinig siyang isang matandang humihingi ng tubig sa labas ng kanyang bahay. Kaya binuksan niya yon. Nagpaalam lang akong kukuha ng mainom niya, pero pagkabalik ko ay sinugod na niya kagad ako. Mabuti na lamang at dumating kayo, kung hindi malamang nabiktima na niya ako. Nanginginig pa ang matanda, kaya pinakalma siya ni Vico. Habang nasa ganun silang sitwasyon, may narinig silang alulong ng aso sa ibang bahagi ng kanilang nayon. Gawa noon, nagkaroon sila ng kutob na nagpapatuloy ang aswang sa paggagala nito sa kanilang nayon upang makahanap ng mabibiktima. Ano kaya ang posibleng panlaban sa aswang na yan? Kailangang hindi siya makapasok sa ating mga tahanan. Mahirap nang maubos tayong lahat dito. Sambit ni Mang Gusting na nooy hinihingal pa rin. Kailangan masok po natin ang aswang na yan. Tsak na malapit lang dito sa ating nayon ang kanyang bahay. Kung dayo man siya, ang lakas naman ng loob niya at dito pa siya naggasik ng lagim. Tugon naman ni Vico. Resulta ng naging usapan nilang yon. Sinabi ni Vico sa kanyang sarili na hahanap siya ng paraan para masugpo nila ang aswang at mapigilan ang pagpasok nito sa mga kabahayan. Nasa ganung sitwasyon sila nang biglang nagtanong ang lalaking kasama ni Vico. Wala na bang ibang buntis dito sa ating baryo? Baka siya na naman ang pupuntirihin ng aswang. Parehong napaisip si Mang Gusting at Vico. Walang ibang naisip si Vico na posibleng nagdadalang tao sa kanilang lugar. Kaya napatingin siya sa matanda at hinintay itong magsalita. Teka, naalala ko ang anak ni Kumparing Nando, si Carmila, yung nagtatrabaho sa bayan bilang gwardya ang asawa. Nagdadalang tao yon. Nakasalubong ko sila kanina na patungo sa bayan at ang balita ko'y magpapatingin sa doktor. Wika ni Mang Gusting. Kailangan maabisuan natin sila. Baka sila ang susunod na atakihin ng aswang na yan. Teka, ano bang uri ng aswang yan at napaka-agresibo niya? Sabi ng kasama ni Vico. Kung may oras pa tayo, magbantay na lang din tayo sa buong layon para hindi maka-atake ang nilalang sa atin. Kilala mo naman ang itsura niya, hindi ba, Vico? Tanong ni Mang Gusting sabay tingin kay Vico. Oo, natatandaan ko yon. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng hayop na yon. Kung hindi lang ako lasing nang pasukin niya ako sa kubo, baka napatay ko na siya. Wika ni Vico. Napatiimbagang siya at napakuyom ng kanyang palad dulot ng matinding galit na kanyang nararamdaman. Nang medyo kumalma na si Mang Gusting, doon na nga sinabi ng dalawa ang kanilang pakay rito.
Dahil sa nangyari sa matanda, hindi na ito tumanggi kina Vico. Naisip niyang baka balikan siya ng aswang, kaya mas mainam ng maraming taong nasa paligid niya upang mag-alangan pa ang aswang bago umatake. Sandali lang at sisiguraduhin ko munang nakasara ng maayos sa mga bintana. Baka pagbalik ko rito narito na ang aswang. Mahirap na. Sambit pa ni Mang Gusting at saglit na nagpaalam. Makaraan ng ilang minuto, bumalik siya kina Vico at sinabi dito na handa na siyang sumama sa kanila. Naglakad silang tatlo pabalik sa dalampasigan. Habang naglalakad, napag-usapan nila ang tungkol sa aswang. Nagplano sila ng kung anumang gagawin nila para mahuli ang matandang dayo. Walang ano-ano, may kung anong ideya ang sumagi sa utak ni Mang Gusting. Naalala ko na. Ang sabi dati ng aking lola, kapag naglibing ng putol na karayom sa harapan ng bahay, sa mismong tapat ng pintuan, hindi makakapasok ang aswang. Biglang sabi ng matanda. Sinabi naman ni Vico na susubukan nila ang suwestyon niya. Epekto ng pag-uusap nila ay hindi nila agad napagtantong nasa dalampasigan na pala sila. Sa rasong wala ang ibang kanayon nila, tanging si Mang Gusting lang ang tumulong kina Vico. Nalaman din ng ibang kasamahan ng lalaki ang nangyaring pang-aaswang kay Mang Gusting. Dahil doon, nagbalak silang gantihan ng aswang sa kung anumang ginawa nito. Hindi po pwedeng mamuhay lang tayo na palaging takot. Kawawa mga kabataan! Saad ng isang kasama ni Vico. Pagkauwi ninyo, lagyan nyo ng putol na karayom ang labas ng inyong bahay nang sa gayong paraan, hindi makakapasok ang aswang sa loob ng inyong tirahan. Suwestyon sa kanila ni Mang Gusting. Tumango naman ang mga taong naroroon. Sinabi nila na sa susunod na gabi ay hindi na muna sila mangingisda dahil mag-aantabay sila sa mangyayari sa nayon nila. Kung kailangan patay natin ang matandang dayo sa tanghaling tapat, gawin natin. Hindi natin bibigyan ng pagkakataon ng aswang na yon. Sabi naman ni Vico. Habang nagkukwentuhan, dumako ang kanilang usapan sa buntis na si Carmila. Sinabi ni Vico na babantayan nila ang buntis na yon, sapagkat malakas ang kutob nilang siya ang susunod na bibiktimahin ng aswang. Dahil doon, nagkasundo silang roronda at magmamatsyag sa bahay nila Carmila. Umabot ng ilang oras ang pagkuha nila ng isda. Ganun na lang din ang tuwa ng marami dahil sa mga nahuli nila. Naisipan nila na sa halip na ibenta lahat, kalahati lang ang kanilang dadalhin sa palengke. Kailangan din natin magtira para sa sarili natin. Ilang araw tayong hindi makakapangisda, dulot ng perwisyo ng aswang na yon. Kailangan masupo natin yan upang hindi tayo mag-alala sa mga pamilya natin. Sabi ng isa sa kasama ni Vico. Matapos nilang gawin yon, dinala na nila sa bagsakan ng mga isda sa palengke ang kalahati ng kanilang huli. Ang kalahati naman, saglit nilang iniwan sa kubo nila at nang mayroon silang mapaghatian. Nang magsimula ng mag-uwian ng mga kasama ni Vico, muli silang pinaalalahanan ni Mang Gusting patungkol sa putol na karayom. Nangako naman ng mga tao na gagawin nila ang suwestyon nito at aabisuhan na rin nila ang iba pa nilang mga kanayon nang hindi rin sila mapasok ng aswang. Nagkanya-kanya ng uwi si Vico nung magawa na nilang paghatian ng isdang huli nila. Ang lalaki naman ay umuwi na sa bahay kung saan siya nakatira at agad na naghanap ng putol na karayom na siyang ililibing niya sa labas ng kanilang bahay. Wag lang magkakamali ang aswang na atakin ulit ako. Nagkaroon lang siya ng pagkakataon dahil lasing ako nung gabing yon. Wika ni Vico sa sarili. Epekto ng antok niya, nagpasya siyang matulog na muna. Subalit bago siya natulog, inasinan na muna niya ang isdang parte niya at isinara ang mga bintana. Nangamba kasi siya na baka kahit tanghaling tapat ay pasukin siya ng aswang. Kinagabihan, kagaya ng napag-usapan nila, nagtipon-tipon sila at nagpasyang rumonda. Sinuyod nila ang buong nayon, pero wala naman silang nakasalubong na matanda sa daan. Wala rin silang napansing presensya ng aswang sa paligid. Baka hindi aatake ang aswang sa ating nayon ngayong gabi. Wika ng isang lalaki. Kaya nga, baka nalaman niya ang ating plano, kaya nagpalamig muna siya. Tugon naman ng isa. Basta, wag tayong pakampante.
Nilalang ng dilim ang ating kalaban at gabi ngayon, tsak na naririto lang siya at nagmamatsyag na rin sa atin. Biglang sabi naman ni Mang Gusting. Tama nga naman si Mang Gusting. Mas maiging magbantay tayo nang hindi tayo masalisya ng aswang. Mas maigi siguro kung doon tayo manatili at umikot sa bahay nila Carmila. Wala pa naman ngayon ang kanyang asawa dahil may trabaho sa bayan. Wika ni Vico. Agad na sumang-ayon ng mga tao. Kaya dala ang kanilang mga flashlight, sulo at mga armas. Nagronda sila malapit sa bahay ni na Carmila. Habang naglalakad, tinanong pa nila ang kada isa kung nagawa na nilang libingan ng karayom na putol ang tapat ng kanilang bahay. At sumagot naman ang bawat tao na nagawa na nila. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may marinig silang mga paghuni ng kung anong ibon. Saglit na natigilan si Vico at nagmatsyag siya upang alamin kung saan nagmumula ang ingay. Ilang sandali pa, nakauwi na siya. Mukhang patungo sa bahay ng buntis yung naririnig natin Kung hindi naglalakad ang aswang, tsak na lumilipad yun. Nabahala ang halos lahat ng tao, kaya hindi na sila nagdalawang isip pa na dumiretso sa bahay ni na Carmila. Noong medyo malapit na sila, sinuyod nila ang paligid. Mukhang wala naman dito Bulalas ng isang kasama nila. Oo nga, wala rin dito sa bahaging tinitingnan namin. Wika naman ng isang lalaki. Hindi tayo dapat na makampante. Malakas ang kutob ko na naririto lang yon at nag-aabang. Alalahanin niyong kayang magpalit ng anyo ang aswang sa kung anumang hayop na gugustuhin niya. Anang Mang Gusting. Pagigihan natin ang pagroronda. Sandali lang at kakausapin ko si na Carmila. Matapos wikain ni Mang Gusting ang mga katagang yon, lumapit siya sa tapat ng bahay ni na Carmila at tumawag dito. Tao po! Tao po! Carmila! Tao po! Nakailang tawag ng matanda, subalit hindi man lang siya tinugunan ng kung sino mang nasa loob. Baka tulog na po sila. Sambit ni Vico nang makalapit na siya sa tabi ni Mang Gusting. Tumulong siya sa pagtawag hanggang sa makadungaw na sa bintana si Carmila. Carmila! Ayos ka lang ba dyan? May narinig kasi kaming huni ng aswang kaya dito na kami dumiretso. Wika ni Mang Gusting. Napakunot noon naman ang babaeng buntis at agad ding nagsalita. Huni, wala naman akong narinig Isa pa, kung aswang ang tinutukoy ninyo, hindi totoo ang aswang. Pinagloloko lang ninyo ang sarili ninyo. Kung iniisip naman ninyo na totoo ang mga kwentong kumakalat, huwag niyong paniwalaan yon. Litanya nito. Parehong napailing si Vico at Mang Gusting dahil sa tinura ng babae. Naisa ng kontrahin ni Vico ang buntis, pero pinigilan siya na matanda. Hayaan mo na yan. Magiging walang saysay lang ang pakikipag-usap natin kung ipipilit natin ang ating paniniwala sa kanya. Hindi ka naman namin pinipilit, Carmila. Pero naglibing ka na ba ng putol na karayom sa labas ng bahay ninyo? Tanong ni Vico sa buntis na babae. Napabuntong hininga yon at napailing. Bakit ko naman gagawin yon? Paano kung matinik kami ng karayom? Malang ineksyon ng panlaban sa tetano, no? O siya, sige, Carmila. Magbabantay na lang kami rito para masiguro namin na hindi na ulit makakapambiktima yung aswang na gumagala sa ating nayon. Sabi na lang ni Vico sa babae. Tumango na lang ang buntis, nagpasalamat at mabilis na sinarhan ang bintana ng silid nito. Nagkatitigan na lang ulit sina Mang Gusting at Vico dahil sa inasal ng babae. Bumalik sila sa kanilang kasama at agad na sinabing magbabantay sila sa paligid. May iilan silang kanayon na nagnais ng umalis dahil sa pagiging bastos daw ni Carmila sa kanila. Pero pinakalma sila ni Mang Gusting. Hindi na mahalaga kung paano makitungo sa atin yan. Ang mahalaga ay ang mailigtas natin ang buhay ng bata na nasa sinapupunan niya. Huwag nating hahayaang makuha ng aswang ang walang kamuwang-buwang na sanggol. Sabi ng matanda. Kalaunan, nakumbinsi nila ang mga tao na manatili at sumama sa kanila sa pagbabantay sa baryo nila. Makaraan ng ilang minuto, wala pa rin palatandaan na may aswang doon. Ano kaya kung gumala muna tayo? Baka hindi naman dito atake ang aswang at may iba siyang nais na puntiryahin. Sabi ng isa nilang kanayon. Nung mga panahong yon,
nagpasya silang umalis muna sa tapat ng tirahan ni na Carmela. Rumonda sila sa ibang dako ng kanilang nayon hanggang sa maisipan nilang dumaan sa bahagi ng dalampasigan. Bakit ba ganito yung pakiramdam ko? Tanong ni Vico sa kanyang sarili. Habang naglalakad kasi siya, lumalakas lalo ang kabog ng kanyang dibdib na parang may kung ano siyang kinatatakutan. Noong nasa dalampasigan na sila, sinuyod nila ang kapaligiran at inilawan. Sinigurado nila na walang aswang na gumagala doon. Huwag kayong pakampante! Kapag may nakita kayong matandang lalaking dayo na gumagala ng ganitong oras, agad yung ipagsabi sa ating mga kasama. Kailangan masiguro natin na hindi siya ang aswang na ating tinutugis. Sabi namang Gusting sa mga kasama nila. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may marinig siyang ngiyaw ng pusa. Lahat sila ay natigilan at inilawan ng parte kung saan nag-iingay ang nasabing hayop. Inalam nila kung saan yun naroroon, pero hindi nila mawari kung saan talaga nagmumula ang nasabing ingay, sapagkat parang dala lamang ng hangin ang ingay na yon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagroronda sa dalampasigan hanggang sa may matamaan ang liwanag ng flashlight ng isa sa kanila sa hindi kalayuan. Mukhang may tao roon at mukhang wala ng buhay! Sambit ng isa nilang kasama. Sapagkat natanaw naman yun ng iba pang kanayo ni Vico, nagmamadali silang lumapit doon. Noong nasa tapat na nila ang nakita nilang tao, ay ganun na lamang ang kanilang pagkasindak. Wala na kasing buhay ang nasabing lalaki. Wakwak ang tiyan nito at may bakas ng kagat sa kanyang liig. Hindi kaya inanod lang itong lalaking ito dito? Tanong ng isang kasama ni Vico. Nilapitan lalo ni Mang Gusting at Vico upang busisiin ang bangkay. Ilang sandali pa, umiling si Vico. Kung inanod lang ito, dapat walang mga bakas ng dugo rito sa buhangin. Tsak na naririto lang ang aswang. Mas kailangan natin mag-ingat. Opinyon ng lalaki. Walang nagawa ang mga tao kung hindi ang ilibing na lang sa tabing dagat ang bangkay ng lalaki. Mas lalo pang sumidi ang galit at takot ng mga tao sa aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang nayon. Ilang sandali pa ay sumigaw ang isang lalaki. May nakita ako! Hindi ako maaaring magkamali! Kita ko ang isang matandang lalaki na mabilis na gumalaw! Nagtaka ang mga tao at agad na nagtanong kung saan nagtungo ang nasabing matanda. Hindi naman nag-atubili ang nasabing lalaki at sinabi niya ang direksyon pinuntahan ng taong nakita niya. Sinundan ng mga kanayo ni Vico yon. Binilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Subalit napakabilis ng nasabing matanda at hindi na nila nagawang abutan. Susuko na sana mga tao at babalik na lamang sa pagruronda sa dalampasigan noong mapasigaw si Vico. Nakita ko matanda! Doon siya tumakbo! Dahil sa naging sigaw niya, mabilis nilang tinungo ang bahagi kung saan itinuro ng lalaki. Habang naglalakad, ay panay ang sigaw nila at minumurang matanda. Makalipas ang ilang sandali, hindi na matanda ang kanilang nakita. Kung hindi isang nilalang na mabalahibo at palundag-lundag habang tumatakbo. Mabilis ang naging galaw nun, kaya hindi na nila naabutan pa ang nasabing nilalang. Huwag tayong susuko! Kailangan mahuli natin ang aswang na yan! Sa oras na hindi natin masugpo ang nilalang, tsak na marami pa siyang mabibiktima rito! Wika ni Mang Gusting at mabilis siyang naglakad para mauna sa mga kanayon niya. Sinundan rin siya ni Vico at patakbo na silang humabol sa nasabing aswang. Gawa ng kakahabol nila roon, hindi nila namalaya na nakalayo na pala sila. Malapit na silang makarating sa kabilang baryo. Si Carmela! Tsak na nangangalib siya! Bumalik na tayo! Mas kailangan tayo ng buntis na yon! Bigla ang wika ng isa nilang kanayon. Naisip nilang tama ang kanilang kanayon dahil doon, nagmadali silang naglakad pabalik sa kinatitirikan ng bahay ng buntis. Habang naglalakad sila, dinig nila ang mga ingay ng aswang na tila nagagalak. Alam nilang hindi yun huni ng simpleng ibon o kung anumang hayop. Ayop talaga ang aswang na yan! Gawa niya ang ingay na yan! Sambit pa ng isang lalaki. Dahil doon, lalong nabahala ang mga tao. Kaya mas binilisan pa nila ang kanilang paglalakad. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakad patungo sa bahay ni na Carmela,
Iginala nila sa paligid ang liwanag ng kanilang dalang flashlight. Naisip kasi nila na baka nasa palibot lang ang aswang at may aataking isa sa kanila. Maging mapagmatsyag kayo at bantayan nyo ang inyong mga katabi. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng aswang na yan. Wika ni Vico sa mga kasama nila. Ang bawat isa sa kanila ay binantayan ng kanilang katabi. Naisip kasi nilang tama nga ang sinabi ng lalaki. Kaya kailangan nilang mag-ingat. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad, natatanaw na nila ang bakuran ni na Carmila. Sa hindi malamang dahilan, lahat sila ay nakaamoy ng sobrang lansa ng samyo ng hangin. Ang ilan sa mga tao ay iniisip na baka dulot lamang yon ng mga isdang ibinilad sa araw. Subalit, malakas ang paniniwala ni na Vico na gawa ng presensya ng aswang sa paligid ang amoy na yon. Walang ano-ano, may kung anong kumalabog sa loob ng nasabing tirahan. Sinundan ng ingay ng malalakas na pagsigaw ng babaeng buntis na parang takot na takot. Nabahala mga tao, kaya lalo nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Walang nakalibing na putol na karayom sa tapat ng pintuan ni na Carmila, kaya tsak na napasok siya ng aswang. Wika ni Vico. Nang mga sandaling yon, tumakbo na siya kasama ang iilang kalalakihan. Humabol naman sa kanila ang ibang tao at sumisigaw pa. Bilisan natin! Tsak na nasa pangalim na si Carmila at ang kasama niya sa loob ng bahay! Sabi ni Vico sa kanyang mga kasama. Binilisan nga nila ang kanilang pagtakbo hanggang sa makarating na sila sa tapat ng bahay ng babaeng buntis. Nang naroon na nga, panay ang tawag ni Vico sa kung sino mang taong nasa loob ng nasabing tirahan. Makalipas pa ang ilang sandali, nakarinig sila ng mga angil na parang babangis na hayop. Alam kaagad ni Vico na aswang ang may gawa noon. Kaya sinubukan niyang itulak ang pinto sa harap ng bahay ni na Carmila. Ano ba ito? Nakakandado yata sa loob. Kung ganon, saan kaya dumaan yung matandang aswang? Tanong niya. Ilang beses niyang itinulak ang pinto, pero hindi niya nagawa. Walang ano-ano, lalo lang siyang nataranta nang marinig niyang humihingi na ng tulong si Carmila. Tulungan niyo ako! Tulong! Huwag kayo sa aking anak! Sambit niya. Nung mga panahong yun, nakalapit na rin doon ang iba pang mga kanayon ni na Vico. Dahil doon, sinabihan sila ni Vico na paligiran ng bahay ng babaeng buntis upang hindi makatakas ang aswang. Halika kayo! Tulungan niyo ako! Kailangan na masira natin ang pintong ito para makapasok agad tayo! Wika ni Vico. Agad namang lumapit sa kanya ang 3 kalalakihan at pinagtulungan nilang sirain ang pinto. Isang malakas na kalabog ang kanilang nagawa nang masira na nila yon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Vico. Hinugot niya ang kanyang itak na nasa tagiliran niya at dali-daling pumasok sa bahay ng buntis. Carmila! Nasaan ka? Tanong ni Vico sa nagdadalang tao. Isang pag-ungo lang na itugon ng babae sa kanya at gawa nun, nalaman ni Vico na nasa silid pala si Carmila. Mabilis siyang naglakad patungo roon at sumunod naman sa kanya ang mga kalalakihang kasama niya. Pagkapasok ni Vico sa silid ni Carmila, ay agad siyang napamura. Demonyo kang aswang ka! Halos malumo si Vico sa kanyang nakita. Nakatihaya si Carmila habang nakangangapa at nakadilit ang kanyang mga mata. Wakwak ang tiyan nito at nagkalat sa sahig ang bituka. Sa tabi nito ay isang maitim na nilalang na may nangingintab na balat. Puno rin ng balahibo ang katawan nito. Ang mas lalo pang nagpalumo sa kanila ay nang makita nilang hawak ng aswang ang sanggol ni Carmila. Demonyo ka nga! Nahuli lang kami ng konti. Nagawa mo ng patayin ng babaeng yan. Bitiwan mo ang sanggol na yan kung ayaw mong tigpasin ko yung ulo mo! Sigaw ni Vico na nanginginig na dahil sa galit. Naalala nito ang ginawang pagpasok ng aswang sa kubo kung saan siya natutulog. Napalingon sa kanya ang aswang at tumangil. Ngumisi pa ang nilalang para ipakita ang duguan niyang pangil. Muli pa yung siniguan ni Vico, subalit parang baliwala lang sa aswang. Naglalaway pa siya habang nakatitig sa hawak niyang sanggol ni Carmila. Akmang tatagain na sana ni Vico ang aswang nang biglang pumasok si Mang Gusting. Tsak na sa kusina dumaan ang hayop na yan! Nakatiwangwang ang pinto roon! Sambit ng matanda. Sapagkat napatingin si Vico sa matandang humahangos ng papalapit sa kanila, hindi nila namalayang wala ng aswang sa pwesto nito.
Ang aswang! Nakatakas ang aswang! Hindi natin dapat hayaang makaligtas pa yon! Sigaw ni Vico. Narinig yun ng mga kanayon nilang nasa labas ng bahay ni Carmila. Dahil dito, naging alerto na rin sila. Walang ano-ano, may sumigaw mula sa mga tao na nasa labas. Nandito ang aswang! Lumundag siya sa bintana! Dahil sa nalaman nila, mabilis silang bumaba sa bahay ng babaeng buntis. Pinaligiran nila ang aswang na bumiktima kay Carmila at sa sanggol nito. Hindi nila hinayaang makatakas pa yon. Nang tuluyan ng makalapit ang mga kalalakiang pumasok sa bahay ng buntis, sinabihan nila ang kanilang kanayo na umalis muna at hayaan ang nilalang. Ginawa naman ng mga kanayo nila ang kanilang suwestyon. At nakita ni Vico na yun nga ang aswang na umatake sa kanilang nayon. Walang niya ka! Akala mo ba papayag ako makatakas ka? Akala mo ba papayag ako makaligtas ka pa sa gabing ito? Hindi na ako papayag na ulitin mo pa ang ginawa mo sa akin! Mamamatay ka ngayong gabi! Mamamatay ka! Sabi ni Vico sa nilalang, sabay sipa sa tiyan nito. Hindi rin ako papayag na makapasok ka pa sa mga kabahayan dito. Maswerte lang at hindi ako nakapaganda noon. Kung may inilibing lang sana kaming putol na karayom sa labas ng pintuan, tsak na hindi ka makakapasok. Wika naman ni Mang Gusting. Nilingon sila ng aswang at umangil yun. Umakto pa ang nasabing nilalang na aatake sa kanila. Kaya naganda silang dalawa ng kanilang itak. Walang ano-ano, biglang nagpalit ng anyo ang nasabing nilalang na maging isang malaking ibon. Umaksyon pa siyang lilipad pa itaas. Pero mabilis siyang nahawakan ni Vico at Mang Gusting sa kanyang binti. Nagsigawan ng mga tao dahil sa ginawa ng dalawa at mas lalo pang lumakas ang kanilang sigawan nang unti-unting umangat sa lupa ang nasabing aswang. Anong gagawin natin? Dinagit na tayo ng nilalang na ito! Sigaw ni Vico. Kumapit ka lang ng mabuti. Tsak na hindi tatagal at ibababa tayo ng aswang. Kapag naibaba na niya tayo, doon natin siya pagtulungang patayin. Sambit naman na matanda. Sinunod nga ng lalaki ang sinabi sa kanya na matanda. Masinigpitan pa niya ang pagkapit sa binti ng aswang na nung mga panahong yun ay nasa anyong ibon. Lumipad sila at halos mas mataas pa sila kaysa sa mga puno roon. Pareho silang walang ideya kung saan sila dadalhin ng nilalang. Subalit nilakasan na lamang nila ang kanilang loob. Ayoko pa mamatay! Hindi pa ako handa! Nais ko pang magkaroon ng pamilya! Sigaw ng lalaki habang nakatingin sa matanda. Magtiwala ka lang! Hindi tayo maano! Kailangan lang nating maunahan ang aswang na ito! Tugon naman ni Mang Gusting. Nanahimik na lang si Vico at nagdasal. Alam niya sa kanyang sarili na nasa bingit sila ng kamatayan. Resulta ng sitwasyon nila noon. Gayunpaman, pinili niya ang maniwala sa Diyos. Hindi alam ng dalawa kung ilang oras silang nasa himpapawid. Paminsan-minsan bumababa ng lipad ng aswang at minsan naman ay pumapaitaas. Batid ng dalawa na nabibigitan na ang aswang sa kanila. Kaya mas lalo pa nilang sinubukang magpabigat. Walang ano-ano, napansin ng dalawa na bumaba na sila. Bunsod nito, inihanda nila ang kanilang sarili. Kahit pa nawala silang dalang panlaban sa aswang, gawa ng nabitiwan nila ito. Kinailangan nilang tatagan ang kanilang loob. Tama nga silang dalawa. Makalipas lamang ang ilang sandali, lumapag sila sa lupa. Pareho silang nagpalinga-linga, subalit hindi nila alam kung saan sila banda naroroon. Walang ano-ano'y may naulinigan si Vico na ingay ng tubig. Hindi kaya nasa dalampasigan lang tayo? Tanong nito sa matanda. Kung gayon, madali nating matutunton ang ating baryo. Sambit naman ni Mang Gusting. Natigil ang mga pag-uusap nila nang marinig nilang umangil ang aswang. Kahit pa madilim ang paligid, pansin nila ang pagbabagong anyo ng nasabing nilalang. Mula sa pagiging dambuhalang ibon, naging isang mabangis na aso ito. Kita nilang dalawa na nagbabaga mga mata nito at dinig nila ang angil ng nasabing aswang. Hindi kami papayag na unti-untiin mo ang mga tao sa dayo namin! Papatayin ka namin dalawa! Sigaw ng matanda sa aswang. Dahil wala silang panlaban, naging alerto lamang sina Mang Gusting at Vico. Nagpalinga-linga si Vico at nagbabaka sakaling may makita o makapa siyang panlaban sa nilalang. Ilang sandali pa, napangisi siya nang may makapa siyang isang mahabang bagay.
Kawayan to ah! Usal niya. Hinawakan niya ang kawayan at nawari niyang nalinisan na pala yun. Subalit matulis ang naging dulo nito. Sige, kung matapang ka, umatake ka sa akin! Sigaw ng matanda habang nakahanda ang kanyang mga kamay. Umangil ang aswang at makalipas ang ilang sandali, nakarinig sila ng mabibilis na yabag. Napamura pa ang matanda at ganun na lang ang gulat ni Vico nang marinig niya itong umuungol. Sinipat niya ng maigi ang pwesto ni Mang Gusting. Nalaman na lang ni Vico na umibabaw na pala sa matanda ang aswang nang mapansin niya ang mga nagbabaga nitong mga mata. Walang iya ka! Ako ang harapin mo! Matanda na yan at walang kalaban-laban sa'yo! Ako ang harapin mo at nang magawa mo na ang naudlot mong plano sa akin nung nakaraan! Sigaw ni Vico. Lumingon kay Vico ang aswang. Gawa nun, nagkaroon ng pagkakataon ng matanda para itulak ang nasabing nilalang. Pagkatulak naman ni Mang Gusting sa aswang, agad siyang bumangon, subalit gawa ng ginamit niya ang buong lakas niya, tuluyan siyang nanghina. Saktong pagkatayo niya, agad din siyang bumagsak sa lupa. Mabilis namang sinugod ng lalaki ang aswang at sinubukang itarak dito ang hawak niyang kawayan na may matulis na dulo. Subalit naging mabilis ang paggalaw ng aswang. Hindi nito natamaan ng nilalang kahit daplis man lang. Ha! Ang bilis mo ah! Kaya pala hindi ka namin mahuli. Maswerte ka lang. Pero tsak na mamalasing ka rin kapag nagkataon. Sigaw ni Vico. Walang ano-ano, biglang nawala ang aswang sa palibot nila. Nagpalinga-linga ang lalaki at ang matanda, pero hindi nila alam kung saan na siya tumungo. Makalipas pa ang ilang sandali, pareho silang nagulat nang may mabilis na yabag na patungo sa kanila. Natanaw nila ang nagbabagang mga mata, kaya napagtanto nilang yun ang kanilang hinahanap. Tumanda ka, Mang Gusting! Sambit ng lalaki. Sinubukan tumayo ng matanda at sa kabutihang palad ay nagawa naman niya. Sinabi ni Vico sa matanda na pumesto lang yon sa kanyang tabi nang hindi siya magawang atakihin ng aswang. Agad namang sinunod ng matanda ang sinabi ni Vico. Saktong pagkatayo niya sa tabi ng lalaki, tuluyang ding nakalapit ang nilalang. Inihanda na ni Vico ang hawak niyang kawayan. Sige, matapang ka, hindi ba? Sumugod ka! Subukan mong kunin ang matandang katabi ko! Wika ng lalaki. Kilala kita at hindi ko makakalimutan ang mukha mo! Matapos wikain ng lalaki ang mga katagang yon, umangil ang nilalang at kumaig sa lupa. Sa isang pag-isap ng mga mata nila, mabilis na lumundag ang nilalang saka umatake. Hindi naman nagdalawang isip si Vico at itinaas niya ang kawayang hawak para matuhog ang aswang. Subalit naging matalino ang aswang. At sa halip na tuluyang umatake sa dalawa, sinubukan niyang tabigin ang kawayang hawak ni Vico ng palayo. Dahil sa lakas ng aswang, natumba ang lalaki at nabitiwan niya ang kawayan. Dali-dali naman siyang tinulungan ng matanda. Subalit ang babangon na sana siya, mabilis na sinunggaban ng aswang si Mang Gusting. Demonyo ka! Sigaw ng matanda. Nakipaglaban siya sa aswang na nasa anyo ng taong may mabalahibong katawan. Lubayan mo ang matandang yan! Ako ang kalabanin mo! Sigaw ni Vico. Matapos siyang wikain ng mga katagang yon, lumapit siya sa likuran ng aswang. Walang pagdadalawang isip na sinakal niya ito ng ubod ng higpit hanggang sa marinig niyang halos mahirapan na sa paghinga ang nasabing nilalang. Papatayin kita! Habang sinasakal ni Vico ang aswang mula sa likuran, sinubukan naman ni Mang Gusting na durugin ang mata ng aswang. Ilang sandali pa, naramdaman nilang pareho ang panghihina ng nilalang. Gawa noon, binitiwan siya ni Vico. Agad namang itinulak yon ni Mang Gusting, kaya nabuwal sa lupa ang aswang. Malamang patay na yan. Hindi na gumagalaw sabi ni Vico. Kailangan natin makasiguro kung patay na yan. Mas maiging patayin natin ulit upang makasiguro tayo. Hindi na kailangan mabuhay pa rito ang aswang na yan para wala nang makapaghasik ng lagim sa ating baryo. Wika ni Mang Gusting. Nagkasundo ang dalawa na siguraduhin patay ang aswang. Naisip ni Vico na itarak sa dibdib ng nilalang ang kawayang may matulis na dulo. Subalit nang magawa na niyang kunin ang kawayan, nagulat siya at agad na napatanong. Oh, saan na napunta yung aswang?
Maging si Mang Gusting ay nagulat dahil sa pagkawala ng aswang. Alam nilang pareho na pusikit na ang karimlan, kaya mahihirapan silang alamin ang kinaroroonan nito. Gawa ng pagkawala ng aswang, nagmatsyag silang dalawa. Hawak na noon ni Vico ang kawayan habang si Mang Gusting naman ay nasa gilid lang ng lalaki. Walang ano-ano, nakarinig sila ng pagaspas ng pakpak. Pareho silang napatingala at napagtanto nilang nasa himpapawid muli ang ingay na naririnig nila. Tsak na ang aswang yan. Ihanda mo ang kawayan mo at tutuhugin natin siya sa oras na bababa siya para dagitin tayo. Bulalas na matanda kay Vico. Sige, kailangan bapatay na natin yan. Hindi ako papayag na may mabiktima pa ang nilalang na yan sa ating baryo. Sabi naman ni Vico. Pumagaspas ang pakpak ng aswang at tila umaligid pa sa kanilang dalawa. Nanatiling nakatingala si Mang Gusting at Vico. Inabangan nila ang tuluyang pagbaba ng nilalang. Subalit parang tinutokso sila nito. Bumaba ka rito! Akala ko ba gusto mo kami patayin? Paano mo magagawa yan kung nariyan ka lamang sa itaas? Sigaw ni Vico. Matapos siyang isigaw ang mga katagang yon, may kung anong mabilis na dumaan sa ibabaw nila. Subalit ganoon na lamang ang kanilang pagtataka nang hindi man lang yun sumagi sa kawayang matulis na dulo na hawak niya. Ilang ulit pang nagpabalik-balik ang nasabing nilalang, pero tila naging baliwala sa kanya ang inihanda ng lalaki. Walang ano-ano, may kung anong lumapag sa lupa at nang tingnan ng dalawa, nakita nila ang aswang pala ang bumaba. Pareho silang napamura, lalo pa at napansin nilang papasugod ulit sa kanila ang nilalang. Ito na ang tamang pagkakataon mo! Sigaw ni Mang Gusting kay Vico. Napamura ang lalaki at agad na ipinupwesto ang kawayan sa direksyon ng aswang. Alam niyang hindi yun madaling malaman ng nilalang, sa rasong abala ito sa pagtakbo upang sugurin sila. Sa isang iglap lamang, naramdaman ng lalaki na may kung anong tumama sa dulo ng kawayang hawak niya. Pareho silang napahiyaw ni Mang Gusting nang marinig nila ang huni ng nilalang at nang makita nila ang mata nito na kumikisa pa. Sige na! Patayin na natin ang aswang na yan! Napahawak na rin si Mang Gusting sa kawayan at pinagtulungan nilang itulak ang naturang bagay. Wala silang naging pakialam kung saan babangga ang dulo ng kawayan. Ang mapatay ang aswang na namimirwisyo sa kanilang mga kanayon ang siyang mahalaga sa dalawa. Makaraan ng ilang sandali, bigla silang nakaramdam na may matigas na bagay na tinamaan ang dulo ng kawayan. Sinipat nilang maigi ang kinaroroonan ng aswang at naaninag nilang tumusok na pala ang puno ng matulis na dulo ng kawayan. Nanatiling naroon sa dulo ang aswang na nooy pilit pang nagpupumiglas. Makawala ka man dyan, pero mamamatay ka rin sa oras na matuntun namin ang bahay mo. Lilibangan namin ang putol na karayom at bugok na itlog ang bakuran mo. Sigaw ni Mang Gusting. Noong marinig ng aswang ang sinabi ng matanda, nagpumilit itong magpumiglas habang umaangil. Lalo pang naging mabalasik ang mga mata niya habang nakatitig sa dalawa. Ilang sandali pa, naramdaman nila na gumagalaw ang kawayan. Napatitig sila sa matanda at nang masipat nila ito, nagulat ang dalawang lalaki at napansin nila na lumalapit pala ang aswang kahit na nakatuhog pa ang katawan nito sa kawayan. Mabuti na nga lang at napagtanto nilang dalawa agad ang binabalak ng nilalang, kaya nakapaghanda sila. Nang tuluyang makalapit sa kanila ang aswang, sinubukan sila nitong sakalin, kaya mabilis na napaatras ang dalawang lalaki. Napaangil ang nilalang na noong mga panahong yon ay nasa bahagi na ng kawayan kung saan humahawak ang dalawa. Noong mga panahong yon, naisipan ni Vico at Mang Gusting na hilahin na lang ang aswang. Maingat silang lumapit doon at napansin nilang sa bandang dibdib pala talaga ng nilalang tumarak ang kawayan. Mamatay ka na sana! Kinuha nila ang aswang na natutuhog sa kawayan at nang maalis na nila yon, agad yung natumba at narinig nilang umangil pa ang aswang at sumubok na lumaban. Subalit naging mahina siya dahil sa sugat niya. Patayin na natin ito! Wika ni Mang Gusting. Mungo naman sa kanya si Vico at kinuha nito ang kawayan. Muli nitong itindarak sa aswang. Pero sa pagkakataong yon, sa bunganga na ng nilalang nila ito itinarak. Napaungol na lang ang aswang nang gawin yon ni Vico.
para makasiguro silang patay na nga ang aswang. Binali pa ng lalaki ang liig nito. Ngayon, patay ka na. Wala nang mag-aasik ng lagim sa baryo namin. Wika ni Vico. Nang mga panahong yon, sinubukan nilang baybayin ang dalampasigan. Sa kabutihang palad naman, makaraan ng halos 30 minutos na paglalakad, nakarating sila sa kanilang nayon. Ibinalita nila ang nangyari at nagpasalamat ang lahat sa dalawa. Subalit sa likod ng kanilang kasiyahan ay may bahaging nagsisisi sila. Kung nagawa lang sana natin kumbinsihin si Carmela na libingan ng putol na karayom yung tapat ng bahay nila, sana buhay pa siya hanggang ngayon at ang batang dinadala niya. Wika pa ng ibang tao. Gayunpaman, kahit paano ay nawala na ang takot na lumulukob sa mga tao roon. Wala na kasing mabagsik na aswang na basta-basta na lang pumapasok sa mga kabahayan para makapambiktima. Wala na rin ang aswang na nangahas na dumayo sa nayon nila. Kahit papaano, bumalik na sa normal ang buhay ni Vico at nagagawa na nila na may kalayaan ang mga bagay na nais nilang gawin sa araw man o sa gabi nang walang takot sa kanilang sistema. Wakas.